Ang may hawak ng oras mo, negosyo, hindi ikaw. Kasi iba, akala, malaya na sila. Yes, diba? oo. Positively Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from My Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so nagbabalik tayo kay Sir Mark. Hi, Sir Mark. Hi, ma'am. Yeah, na-inspire kasi ako kay Sir. Kasi si Sir kabata pa, tapos ang dami niya ng business. So, I think 4 na, 5 na yung business ni Sir. At nag-start siya, I found out, nag-start siya after graduation. So, sa lahat ng mga graduate, kasi January ngayon Sir, Feb, March, April yan, panahon na ng graduation. So, gusto ko si Sir, ay sabi ko, pinakausapan ko siya, magbigay siya ng inspiration sa lahat ng graduate na pwede kang magkaroon ng negosyo. Yes, ma'am. Okay. Sir, bigyan mo nga po sila kahit 2, 3 tips na. Siguro first tip, self-assessment. Yun, Self-assessment, okay. kung ready ba, ready ba sila para magnegosyo? Kasi ang iniisip ng iba, magnenegosyo ka para wala kang boss. Para hawak mo yung oras mo. So, wrong reason. Wrong reason yung Okay, ma'am. Kapag nagnegosyo ka, ang sarili mo ang boss mo at ang may hawak ng oras mo yung negosyo. That's initially. Hindi naman kagad. Gusto ko yun. Ang may hawak ng oras mo, negosyo, hindi ikaw. Kasi iba, akala, malaya na sila. Yes, diba? oo. Hindi nga sir, pag nag-work ka nga ng negosyo, Mas para maraming kakainin oras. Baka hindi nyo nare-realize yun Darating lang yung time na hindi siya masyadong kakain ng oras kapag talagang malaki ng Oo. business, nakakapag-delegate. Pero sa start talaga, ma'am, kakainin Oo, yan. kasi ngayon, siguro, hindi ko alam, pareho oras tayo natutulog, 1:00. Ikaw kasi lahat, ikaw magmamarket, ikaw Lahat magmamanage. na, okay. Until darating ang time na pwede ka na mag-employ ng mga Tao. Pagkaya mo na asikaso magpasweldo, doon. no? So yun ang una nilang i-assess. Oo. Kailangan kasi nilang tanggalin yung mentality na, ay, magne-negosyo ako Oo. para wala akong boss. Oo, okay. So, dapat magkaroon kayo, yung tamang reason. Yung tama yung reason. Okay. So, that's first. And dinidesisyon na, no, sir? Oo, Kapag pagka-graduate mo, nag-decide ka. Yes, ma'am. Isip mo Oo. agad. Kapag gusto mo nga, dapat kung gusto mo talaga mag-decide, magnegosyo and decided ka na, i-push mo na. Hindi ka pwedeng yung Go na, no? nag-aalanganin ka Oo. pa. Tsaka yung maraming kinoconsult. I hate that. Yung pag meron kang decision, kukonsult mo lahat ng tao sa paligid mo. Eh, what will they say? Sasabihin nila, wag, hindi mo kaya. Di Sabi ba? ko nga, ma'am, kung talagang naniniwala ka dun sa idea mo, kahit sinong magsabi sa'yo na hindi yan gagana, Oo. tutuloy mo pa rin. Yes, yes. So, anong sense pa nga nung kakausapin mo, Oo. marami kang kakausapin? Okay, so that's first self-assessment tsaka yung decision mo na rin. Mhm. And second, sir, ano yung after So, nilang makapag-decide. Dun sa ano naman nun, ang next nilang i-decide nun or i-analyze kung ano yung field of business na papasukan nila. Okay. So with that, kumbaga, anong negosyo yung papasukan nila? Usually, ang magandang advice niya, dapat yung hindi nalalayo sa skills mo. Oo, yun, tama. Pero Okay, sir, engineer ka, Yes. meron ka negosyo na review center And construction and firm. construction, Mhm. di ba? So not necessarily yung mga bagay na gusto mo. Kasi ma'am, isa pang mali ng iba na, ay gusto ko to, gagawin ko siyang negosyo. Hindi. Yeah. Iba kasi, baka yung ibang tao, hindi yun gusto. Oo. So hindi yun mag-a-apply na Hindi ganun. siya mag-click. Ang isang magandang gagawin nila is tignan nila yung community, tignan kung may problema, at maghanap ng Yeah, solusyon. problem solving. Mag-provide ng solusyon dun sa problema niyo. At tama si sir, kaya nga nag-vlog ako sir ng isa. Sabi ko, your passion cannot make you rich. Yes. Kasi baka hindi, gusto lang may gusto yung community mo, hindi kailangan, di ba? So mag-identify ka, what's the existing problem sa community. Para pagdating mo, pag nag-launch ka ng business mo, wow, kailangan ko siya. Mhm. Kasi isosolve mo yung problem nila. Kaya, gaya nung isang business ni sir, yung construction. Kasi you are answering the problem of the OFW, sir. Na gusto nila magpatayo ng bahay, pero wala pa silang ipon. Tama. So, yun ang sinosolve ni sir. Paano ka magkakaroon ng bahay kahit wala ka pang malaking ipon? Tama, sir? Yes, ma'am. Isa pa siguro na tip na mabibigay ko is know when to stop. Okay. So meron ding stop Kung, point. kasi sa business rin, hindi rin nila naman tatama. Okay. So, dapat alam mo rin kapag mukhang hindi talaga Hindi. siya obra. Purong na tayo. Purong na, and then move on to the next Yes, idea. yes. Alam mo ba, sir, ako nag-junk shop. So, umurong ako. Ako rin naman, dami-dami ko rin business na trinay na hindi Oo. nag-work out. Oo. I mean, itong mga nakikita nyo, sila yung nag-work out, pero ang dami-dami kong... Yes, yes. Natutunan ko kasi at a very young age yung pagbe-business, ma'am. Imagine, high school ako, nagtinda ako ice candy eh. Naglalako ako ng ice candy.
So, ang ibig natin sabihin, ganun naman minsan, di ba, ngayon parang si Jack Ma, nakikita natin si Alibaba, nagtagumpay, pero hindi yun nakita yung ang daming failure din ni Jack Ma. So, ay sinasabi ni Sir ngayon, nililinaw niya lang, doon sa mag-start ng negosyo, so hindi siya 100%, yan na yan, di ba? Yan na, kung ano yung sinimulan mo una, yan na, hindi, marami kang dadaanan. Yes, ma'am. Ang ano yan, hindi siya yung yun nga, yung junk shop nyo. Hindi, ang mentality hindi yung gusto kong magkaroon ng junk shop. Ang mentality is gusto kong magkaroon ng negosyo. Yes. Tatry ko tong negosyo to at kapag hindi siya gumana, mag-iisip ako ng iba pang negosyo. Kasi ang mali ako ng layunin, sir. Ang layunin ko noon, mawala ang kalat ng mga lata. Kasi environment ako. So, mali ang mga purpose. Gano'n, okay. So, yan. So, mga delivers ay mga kagagraduate natin, mga estudyante. So, pwede kayo magkaroon ng negosyo after graduation. Okay? So, sundin nyo lang yung mga payo ni Sir. And if you need coaching, so, message nyo si Sir kung gusto nyo, if you want to go to social media, construction or any business kung paano magsimula, pwede nyo i-message si Sir or kontakin nyo ako, refer ko kay Sir. Lalo doon sa mga magsisimula na business, Sir. So, kailangan na ng social media marketing. Yes. At doon mo sila matutulungan. Okay? Pag nag-i-start ka talaga, yan muna. Sabi ko nga, Sir, pag nag-start ka ng business, napakahalaga, you have to build first your audience. And you can build your audience through social media. And it's very cheap. Yes. Diba? Sir, ako libre. Almost free, diba? Libre Almost ang, free. when I started my YouTube channel, it's free. Wala akong binayaran. So, pero doon ako nakapag-build ng aking audience. And the rest is history na. Okay? So, yeah. So, sabihin na natin, mga business ni Sir, yung review center, MBY, and Builders. And then yung social media. So, kung kailangan nyo ng mga ni Sir services, kontakin nyo lang siya. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin na gusto mag-start ng kanilang negosyo kahit hindi nagkagagraduate. Ayan din, the same tips din ang bibigay namin sa inyo. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and Let's go!